Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, sumasabay po sa malakas na pag-ulan itong pag-iyak po ng mga gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya kung mapapansin ninyo, hanggang ngayon may mga lugar pa rin po na binabaha. Dahil po sa pag-iyak po ng mga tansong vlogger, mga aktivistang simpatizer ng NPA, yung mga dilawan, pinklawan. So, sumasabay pa sila sa lakas ng ulan. Yung pag-iyak nila, kaya medyo binabaha pa rin po yung Metro Manila. So, hindi lang naman ngayon lang nag-iiyakan itong mga gustong mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Doon pa lang po sa umpisa ng pagpapasa ng impeachment, nag-start na silang mag-iiyak lalo na nung gumawa na ng mga legal remedies itong Office of the Vice President sa katauhan nga ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba nung nag-file nga si Vice President sa Supreme Court para nga questionin yung article of impeachment, lalong-lalo na yung 1 year bar na tinatawag dahil nga sa nakasaad sa procedure po ng impeachment na isang beses lang po pwedeng mag-file ng impeachment kada taon. So yun po yung isa sa mga nilabag ng House of Representatives na sinasabi nga technical, kaya pinababasura ni Vice President Sara Duterte yung impeachment. Ngayon, balikan po natin yung mga panahon na talagang umiyak ng grabe itong mga sympathizer ng NPA, yung mga dilawan at yung mga tangang loyalista nung ibinalik po ng Senado o niremand po yung article of impeachment sa HOR. So ito, balikan po natin at kayo na rin po yung humusga dahil gumawa pa sila dyan ng eksena kung saan nga nagpamisa pa sila at nagsalita yung aktivistang pare na aminado na siya bumabatak dati ng white substance. At yun nga, meron siyang napakasamang binitawang mga salita sa mga senador na nagremand po ng article of impeachment. Ano kaya ngayon yung sasabihin niya ngayong ibinasura po ng 15 maestrado ng Supreme Court yung article of impeachment nila. So ito, panoorin po muna natin at throwback po tayo. Hindi mo natatanggapin ng Kamara ang binalik ng Articles of Impeachment ng Senado laban kay VP Sara Duterte. May kalabuan daw kasi ang ipinunto ng Senado. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Sa isang misa sa Batasang Pambansa, ipinagdasal at binasbasa ng mga kopya ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang homily, may pasaring si Father Flavie Villanueva sa mga senador na bumotong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang Isipin nyo, no? Galing sa isang pare, manggagaling yung mga ganyang kataga na alam naman natin kapag ito ay alagad ng Diyos, ang dapat nagsasalita, dapat alam mo, naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Kumbaga, di ba, nasa tamang pananalita, pero pare magsasabi na ang paghusga daw ng 18 senador mga hudas daw. So ano pa kaya itatawag niya ngayon sa mga Supreme Court judges na nagbasura? Unanimous kasi. Buti sana kung may isa man lang doon na bumaliktad o umagainst doon sa naging desisyon. Okay lang Pero dito unanimous. Ano kaya sasabihin nitong pare na to? Na aminado naman siya na siya ay gumagamit, bumabatak dati ng shabu. Nung siya nagsisimula pa lang manumpa bilang parte ng simbahang Katolika. So, ano kayang may imagine nyo ngayon na siyempre mas mabigat yung ruling ng Supreme Court kaysa sa ruling ng impeachment court, kasi yung Supreme Court ang kanilang recommendation is immediately executory na. So wala nang wala nang kondisyon. Iisa lang ang kondisyon nila, itigil lang impeachment. So ano kaya sasabihin ngayon nitong pari na to? At ano kaya magiging palabas na naman ng HOR, kasi dito nagpamisa sila
pag-remand pa lang yun, hindi pa yun hindi pa yun talagang binabasura. Remanding pa lang yun, umiiyak na sila ng ganyan at pag gumawa pa sila ng pakulo, may pautot pa silang ganyan. Ngayon, ay nangaantay natin kung ano yung magiging aksyon o ano yung sasabihin ng HOR dito sa pagbasura ng article of impeachment. So itutuloy muna natin to. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ng kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Ayon sa House prosecutors, hindi muna nila tatanggapin ang ibinabalik na articles of impeachment ng Senado. Gusto raw muna sana nilang maghain ng motion to seek clarification para humingi ng kaliwanagan sa impeachment court. Nanindigan si House Prosecutor Jervy Luistro na naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint at hindi lumabag sa one-year prohibition rule. Imposible rin daw ang gusto ng impeachment court na ipaalam ng Kamara sa ilalim ng 20th Congress na handa silang ipagpatuloy ang impeachment complaint. Hindi pa naman daw kasi nagko-convene ang 20th Congress. We do not defy. We do not disobey. We are merely deferring receipt of the same to give way to the clarification of all these issues surrounding the actions taken by the Senate last night. Tuloy. So yun yung unang problema kasi dito sa HOR, na hindi sila marunong sumunod sa inuutos ng korte. Kasi nag-convene na po yung Senado. So, na-convert na yung Senado bilang impeachment court. So, meron na silang karapatan, meron na silang kapangyarihan na mag-issue ng mga summon, magkaroon ng clarification, tulad ng ginawa ng Supreme Court. Kasi may malabong kumbaga, ang hinahanap muna kasi ng impeachment court is yung jurisdiction kung meron ba talaga. Kasi nga, may mga clarification silang inaayos at tinitingnan tulad nga nung yung 1-year bar. Diba? Na isang beses lang pwedeng magsampa ng impeachment laban sa isang, especially sa president or vice president. Pangalawa, yung anong nangyari doon sa naunang tatlo na impeachment complaint. Ano nangyari doon? Bakit yung pang-apat yung inaksyonan, hindi yung nauna? Tapos, andyan pa yung tanong na anong committee ba yung humawak para mag-proceed yung impeachment ni Vice President Sara Duterte? Tapos, meron pang meron pang kinaklarify sila doon yung anong komite yung humawak o kung nabigyan ba ng due process si Vice President Sara Duterte kasi base sa Supreme Court dapat lahat may Bill of Rights so dapat lahat mabigyan ng due process. Ngayon hinahanap nila ng Supreme Court kung nabigyan ba ng pagkakataon na masagot ni Vice President Sara Duterte yung mga reklamo laban sa kanya. Kasi di ba yan naman yung pinaka primary nangyayari kapag yung isang tao inirereklamo sa korte. Di ba? Inaano muna yan, tinitingnan muna kung merong bang napadalan ba ng sulat para sagutin yung katanungan o yung reklamo sa kanya. Para sa barangay, pinakasimple yan dyan, di ba? Kapag may nagreklamo sa barangay, sinusumon yung magkabilang partido para tanungin kung mapag-usapan muna, maibigay muna nila yung kanilang magkabilang panig bago ito bigyan ng certificate to file action. Hindi pwedeng maliban na lang kung yung isang partido binigyan ng summon tapos hindi naman niya sinunod. So may karapatan na, may kapangyarihan na yung barangay na mag-issue ng certificate to file action. Ang problema nga dito sa nangyari sa impeachment, walang summon na ibinigay yung komite na dapat na humahawak sa impeachment. Ang merong summon lang is yung komite na iba yung dinidinig na kaso, which is yung confidential funds doon sa COA
ni Vice President Sara Duterte, which is maling-mali po yun kasi ang nakalagay sa impeachment procedure, ang dapat pag nag-file ng impeachment, dapat i-transmit yan ng Secretary General dito sa House Speaker kay Tambaloslos. Ngayon, after nun, dapat ipasa yun ni Tambaloslos sa Committee on Justice. Pero ang nangyari kasi, ang ginagamit na committee ng mga bata ni Tambaloslos para may proceed yung impeachment, yung committee ng Quadcom. Which is maling-mali kasi hindi naman Quadcom ang may jurisdiction pagdating sa impeachment, sa procedure ng impeachment. Pwedeng gamitin yung report nila as evidence, pero hindi pwedeng gamitin yung committee nila na ipapalit mo sa Committee on Justice para mag-proceed at i-transmit doon sa Senado. Which is yung ganun yung nangyari na ipinipilit nila na dumaan yan sa committee report. Kaya tinransmit agad-agad nila, hindi na nila binigyan ng pagkakataon magsalita si Vice President Sara Duterte kasi sinasabi nila, hindi daw sinagot ni Vice President Sara Duterte yung mga katanungan nila doon sa komite ng Quadcom. Di ba? Doon pa malinaw na nilabag na nila yung procedure. Hindi dapat Quadcom ang humawak ng committee na yan, kundi yung Committee on Justice. Natuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore. Giit naman ni House Prosecutor Joel Chua, labag sa saligang batas ang ginawa ng Senado. Tila nag-aabogado. Ayan, dalawang abogado na yung nagsalita ng House of Representatives, si Luistro, kahit si Chua. Sa kanilang pagkakaintindi o yung kanilang interpretasyon sa kanilang ginawa, wala raw silang nilabag na batas o kumbaga sumunod sila sa procedure ng impeachment. At sinasabi pa nila na yung Senado daw po yung hindi sumunod, unconstitutional daw yung pag-remand ng article of impeachment sa kanila. Abogado na raw ang ilang senador para sa bise, gayong ang kanilang obligasyon maging horado. Wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya po dito sa ating bansa. Gayunman, yan yung isa sa pinalalabas nila dyan na hinaharang nga daw ng Senado yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero kasi hindi nila naiintindihan na nag-convert na nga as impeachment court yung Senado. So meron na silang kapangyarihan na magtingnan muna yung mga reklamo kung ito may kabuluhan, kumbaga may probable cause. Hindi naman kasi pwede yung basta-basta na lang kayong magsasampa ng reklamo tapos sasabihin nyo parang out of nowhere or hearsay lang yung hawak mo, pinangahawakan mo. Tapos i-impeach mo na kagad yung isang impeachable officer o official na yan. So yun muna yung tinitingnan ng korte, which is yun naman talaga yung normaling ginagawa ng mga korte, di ba? Tinitingnan muna kung may probable cause, kung meron munang jurisdiction, pinasasagot muna yung both party para masimulan na kagad yung trial. Kasi kung wala namang probable cause, antimano, di ba, dinidismiss ng korte. Ngayon, kung meron mga probable cause, nag-i-issue na kagad ng warrant of arrest o warrant of arrest para mapasagot ng kumbaga wala nang kawala na yung akusado sumagot dahil hawak na to ng korte. So ganun yung nangyari ngayon dito sa impeachment na tinitimbang muna ng korte yung reklamo kung may basihan. Kasi ang gusto mangyari nitong mga bata ni Tambaloslos, entitled sila na sila yung mas may alam na ano yung tamang procedure. Hindi naman sila yung mga yung mga tatayong judge. Sila tatayo as prosecutor lamang. Kumbaga sila yung magiging taga-usig. Kumbaga sa normal court, sila yung nasa attack. Yung mga sila yung mga abogado nung mga nagsampa ng kaso.
So, siyempre, lahat muna ng hinihiling ng korte, yan naman nangyayari, di ba? May hinihingi yung mga korte, mga ebidensya, para tingnan talaga muna kung ito ay merong probable cause. Hindi yung basta kwento lang, hindi lang basta chismis, hindi kagaya ng isang kongresista na may marinig lang na chismis, pwede nang gamiting grounds para makapag-file ng kaso. Tuloy natin. Gayunman, welcome sa House Prosecutors ang paghahain ng summons ng Senado sa kampo ni VP Sara. Ang ibig sabihin lang daw nito, kinuha na ng Senado ang jurisdiction sa kasong ito, kaya mas malinaw na tuloy ang impeachment trial. We do not do this thing, we are sending the wrong signal to the Filipino people that our constitution can just be violated by powerful people. Di po ba? Hindi ito laban sa isang tao lamang. No, it's not personal. Bago mag-adjourn ng sesyon, formal na inaprubahan ng Kamara ang resolusyong nagsacertify o nagpapatunay na naaayon sa saligang batas ang pagpapa-impeach kay VP Sara noong February 5. Inaprubahan din ang mosyon na i-defer o hindi muna tatanggapin ang ibinalik na articles of impeachment ng Senado hanggat hindi nila nasasagot ang ihahaing clarificatory queries ng prosekusyon. Naniniwala ang ilang House prosecutors gaya na nabukid noon 2nd District Representative Keith Flores at Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na may intensyong ibasura o i-delay ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara. Pero umaasa silang uusad na ang impeachment trial para maipakita na ang mga ebidensya. So, dyan pala makikita nyo yan na pinalalabas nila sa mga press con nila na bias na kagad yung Senado. Medyo ginagaya nila yung diskarte ng mga makakaliwa na nagtatanim na kagad sila ng doubt, parang binibigyan na nila kagad ng malisya, binibigyan na kagad nila ng minamind condition yung taong bayan na walang mangyayari sa impeachment dahil kinakampihan na i-dismiss din yan kasi nga hindi nila na-get na nung panahon na diniliberate yan, di ba nag-file ng motion si Senator Bato na pinapadismiss nga niya yung impeachment. Pero ang ginawa ng mga senador, especially ni Senator Alan Cayetano, niremand nila kasi nga ang dami pang butas doon sa impeachment complaint na kailangan klaruhin. So doon pa lang iniisip na kagad ng mga bata ni Tambaluslos na dinidelay. Hindi nila naiintindihan na inaayos lang ng Senado, ng mga senator judges, yung procedure para, kumbaga kung talagang may conviction, meron talagang nakitang paglabag si Vice President Sara Duterte, hindi sila mababalikan na hindi nila ginawa yung trabaho nila. So, ngayon, ito na po yung pangalawang pag-iyak na nung House of Representatives, yung mga bata ni Tambaluslos. So, naglabas po ng ruling na yung Supreme Court na immediately executory yung kanilang pagbasura sa impeachment. So, naglabas po ng statement ang House of Representatives sa katauhan po ni Princess Abante. Ito po yung anak ni Congressman Abante na talunan doon sa Maynila na ipinilit lang na paupuin ng COMELEC kahit na ayaw ng distrito niya na siya yung maupo, ipinilit dahil siguro nagkahiyaan na dahil nga may akusasyon nga na bayaran para mapaupo sa isang pwesto. So dahil siguro hindi na may re-refund yung kanilang maibabayad, ipinilit pong may upo itong si Abante. Kaya po itong anak niya ay ginawang spokesperson ng HOR. At ito yung kanilang pag-iyak. Maliban dun sa unang pag-iyak, ito po yung pangalawa. Panoorin po natin. Una sa lahat, nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinuwalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte.
Ang Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. So dito pa lang pinapakita na ng HOR na sinasabi nila mali raw yung pananaw ng 15 o 13 Supreme Court judges sa pagbasura ng impeachment. So naniniwala sila na kumbaga nasunod nila yung tamang procedure, kaya hindi daw dapat yung binasura ng Supreme Court. So ito ilalatag niya ngayon kung ano yung mga factual na evidence nila kung bakit hindi dapat daw binasura yan ng Supreme Court. Sa madaling salita, ginawa ng Kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Kaya't kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na itinataw sa nasabing desisyon. One of the central facts in the Supreme Court decision is the claim that the February 5 impeachment complaint was Tingnan nyo pinalalabas nila nagbigay daw o naglabas daw ng panibagong requirements yung Supreme Court patungkol dyan sa impeachment procedure. Pero ang sabi ng Supreme Court, basahin nyo muna yung buong ruling. Kasi nakaano kagad sila nakabase kagad sila doon sa mga resulta lang, yung mga nakitang mali ng Supreme Court na yung mga butas na nakita nila doon sa article of impeachment, sa mga procedure. Pero hindi nila muna binabasa kung bakit ganun yung naging ng Supreme Court, naging ganun yung action nila. Nakaano kagad sila, naka-focus lang sila doon sa mga inilabas lang na desisyon. Hindi nila tinignan muna kung saan nanggaling yung desisyon ng Supreme Court. Was transmitted to the Senate without a plenary vote. This is categorically false. Mali po ito. Noong February 5, 2025, si Majority Leader Manix Delipe ang nagmungkahi na ipasa ang February complaint sa Senado. Batay sa katotohanan ito ay verified at permado nang hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ang mosyong ito ay inaprubahan sa plenaryo at agad rin bumuo ang Kamara ng Panel of Public Prosecutors. Makikita po ito sa House Journal number 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. The court also claimed that the House failed to act on the first 3 impeachment complaints filed in December 2024. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang 3 impeachment complaints na inihain noong December. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. So, dyan tayo, isa yan sa mga tinanong ng Supreme Court na hindi nila sinagot. Ngayon lang nila sinasagot dahil naglabas na ng decision ng Supreme Court na bakit, ano nangyari dun sa first 3 impeachment complaint. Bakit yung pang-4? Sinasabi niya na inaksyonan naman daw yung naunang 3 nung February. February nila inaksyonan, December final. So, tumenga ng 2 buwan yung article of impeachment na naunang 3. Which is maling-mali dun sa procedure. Which is, sabi nga, di ba, immediately i-transfer dapat sa Speaker of the House, Kitang Baluslos. So, hindi yung ginawa ng Secretary General. Umami naman
naman siya na sinabihan daw siya ng mga kongresista na wag mo muna ipasa kasi may inaantay pa. So doon pa na nagkamali na kagad sila. Yun yung unang pagkakamali, tapos hindi pa nila sinagot yung tanong na yan doon sa Supreme Court. Hindi rin nila sinagot yung impeachment court. So, kumbaga dito, pinapakita lang nila na talagang ayaw nilang sumunod sa korte. Ang gusto nila, sila yung masusunod. So, hindi nila sinagot yan. Kaya, isa sa mga reason siguro, kaya yan binasura ng Supreme Court. Gayunman, sinabi ng korte na hindi raw kumilos ang Kamara sa 3 reklamo dahil nag-adjourn na ito, na para bang pinabayaan ang mga ito ng walang aksyon o konsiderasyon. Ito ay malinaw na salungat sa opisyal na record at sa mga dokumentong isinumite mismo sa Korte Suprema. The conclusion drawn by the Supreme Court that the February complaint violated the 1-year bar is therefore grounded on a factual and procedural inversion. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi isinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara, at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal at opisyal na report na isinumite mismo sa Korte. Nakakabahala na ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. The Supreme Court Tingnan nyo, sabi niya, nag-submit daw sila ng sagot doon sa tinatanong ng Supreme Court. Pero sinasabi rin naman niya, mas naniwala daw yung Korte Suprema sa balitang umiikot daw. Kung sinagot nyo yung tinatanong ng Supreme Court, hindi sana naglabas sila ng resolution na i-dismiss o gawing unconstitutional yan. Wala nga pinagbasihan yung Korte Suprema eh. So anong gagawin nila? Kung ano siyempre maririnig na lang nila sa balita, dahil wala nga kayong sinabit na kasagutan, yun ang kanilang titimbangin kung nararapat ba o hindi nararapat yung kanilang magiging aksyon. The Supreme Court also invalidated the articles of impeachment on the ground of due process. Ayon sa Korte, kahit ang reklamong permado na at verified ng 1/3 ng mga miyembro ay kailangan pa rin basahin ng bawat pumirma at pagkatapos ay i-refer muli sa plenaryo upang pagbotohan. Dapat din daw ay nabigyan ng kopya at pagkakataon ng respondent na sagutin ang reklamo bago ito maisumite sa Senado. Ngunit wala pong ganitong rekisito sa ating konstitusyon o sa mga rules ng Kamara. Sa madaling salita, nagbigay ang Korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Pinawalang bisa nila ang Articles of Impeachment base sa mga bagong pamantayan ng due process para sa respondent. Yan, yung isang akusasyon nila na nagbago raw ng procedure yung Korte Suprema. Wala daw yun sa saligang batas na kailangan daw bigyan ng kopya ng Article of Impeachment yung respondent, na kailangan din daw dapat mabasa ng mga miyembro ng House of Representatives yung Article of Impeachment, which is yun yung mga hindi nangyaring ginawa ng mga bata ni Tambaluslos. Sabi niya wala raw sa Constitution yan, pero sabi nga ng Korte Suprema, lahat po is entitled dun sa Bill of Rights, yung right of due process. So kung hindi mo bibigyan ng kopya ng reklamo yung inireklamo ninyo, paano sila magre-respond doon sa akusasyon ninyo? Yung ba yung tamang venue na bigla ka lang magsasampa ng kaso na hindi alam ng tao kung ano yung nireklamo sa kanya. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit dineclare na unconstitution ng Supreme Court yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, kasi nga nawala yung due process. Due process na hinihingi ninyo ngayon sa pagbasura sa impeachment, pero yun muna hindi nyo ibinigay kay Vice President Sara Duterte. So nasa Constitution po natin na lahat po is entitled pa sa right of due process. Sa respondent. Meron po tayong tinatawag na Doctrine of Operative Facts. Ibig sabihin, kung sinunod ang batas na umiiral sa panahon ng pagkilos, maituturing na legal or valid ang pagkilos. Ang Kamara ay pinarusahan dahil sinunod namin ang Francisco at Gutierrez rulings.
tingnan nyo pinarusahan daw sila ng Supreme Court. Pwede siguro, pero parang ano yun a dose of your own medicine lang Dahil hindi nyo binigyan ng due process, hindi nyo binigyan hindi kayo dumaan sa tamang procedure, ito yung pwedeng gante. Kung yun ang term ni spokesperson ng HOR, malamang yan yung iginanti ng House ng Supreme Court dahil hindi kayo marunong sumunod doon sa procedure at saka yung sa due process. So siguro nanonood sila ng Quadcom at doon kitang-kita talaga na hindi nila binibigyan ng due process yung kanilang mga resource person. Kaya ito yung balik ngayon. Sabi nga 'di ba, yung karma digital mabilis lang kasi yung unang pag-iyak nila June lang, tapos July nag-iiyakan na naman sila. Mga pasya na galing din sa Korte Suprema. It should also be said, kung due process at opportunity to be heard ang usapan, ilang beses nang naimbitahan si Vice President Sara Duterte sa mga So ayan, ito na yung sinasabi ng Supreme Court na dapat binigyan daw ng pagkakataon na sumagot yung respondent dun sa mga inaakusa sa kanya, lalo na rito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon sinasabi nito mga bata ni Tambaluslos na binigyan daw ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya. Sa mga pagdinig ng committee upang siya ay mabigyan ng pagkakataon ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit nanatili siyang tikom ang bibig. The House has also reviewed the now very stringent requirements imposed by the court before an impeachment complaint can move forward. These are requirements that essentially amend the Constitution and represent an unacceptable intrusion into the exclusive powers of the House of Representatives. It is for these reasons that the House will be filing a motion for reconsideration. So yun, bago sila mag-file ng motion for reconsideration, sinasabi niya na binigyan doon ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin yung mga akusasyon. So ilang beses daw siyang ipinatawag pero hindi raw sumagot. Unang-una, balikan natin yung procedure ng impeachment. Ang sabi doon, pagka-file ng article of impeachment, tatanggapin ng Secretary General, tapos ang Secretary General dadaling kay Tambaluslos, si Tambaluslos dadalhin sa Committee on Justice para doon pasagutin si Vice President Sara Duterte. Ang tinutukoy dito ni Madam, sa palagay ko, yung hearing ng Quadcom at saka ng hearing ng Committee on Good Governance and Public Accountability na pinamumunuan ni Chua, na isa sa mga magiging House Prosecutor. Yung committee na yun, yung ni Chua, yung Committee on Good Governance and Public Accountability, ang tinatalakay doon is yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte, lalo-lalo na yung 125 billion na ginastos lang daw sa loob ng 125 days or 1 month yata, mga ganun. So, doon umiikot yung committee ni Chua. So, yung committee ni Chua, yun yung nag-i-issue ng summon kay Vice President Sara Duterte para sagutin yung mga sinasabi nilang mga notice of disallowance, yung mga akusasyon tungkol dun sa mga pangalan ng mga nado sa confidential funds. Yung sikat na si Mary Grace Piatos. Hindi po yung committee ni Chua yung hahawak, o dapat sa committee ni Chua dapat humarap si Vice President Sara Duterte para matuloy yung impeachment. Dapat Committee on Justice. So doon pa lang sablay na naman. Kaya ibinasura ng Supreme Court. So kagagawan ninyo yung pagbasura. Huwag nyo isisi doon sa mga senator judges, sa mga Supreme Court judges, yung naging desisyon nila doon sa pagbasura ng impeachment. Kasalanan ninyo kasi hindi kayo sumunod doon sa tamang procedure ng impeachment. We remain hopeful that once the facts are corrected, the court will arrive at a different and more just conclusion. Muli, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Inuprubahan ito ng Kamara sa plenaryo,
Ipinadala ito sa Senado na may buong otoridad ng institusyong may pananagutan sa saligang batas. To disregard these facts is not only a disservice to the truth, it is a disservice to the Constitution itself. Nananatiling matatag ang Kamara sa tungkuling ipagtanggol ang integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Hinihikayat namin ng publiko na basahin ang mga record, sundan ang mga pangyayari, at huwag malito sa maling impormasyon. Malinaw. So, sinasabi niya sa mga kababayan natin na tingnan daw yung procedure na ginawa nila. Napanood na po ng taong bayan at malinaw na malinaw, nakikita po ng taong bayan na mali po yung naging procedure doon sa pagtalakay nyo ng impeachment. Ngayon, tama naman yung ginawa ngayon. Siguro si Tambaluslos na yung pinakamatalino sa lahat ng mga mahina yung utak dyan sa House of Representatives. Na ang pinaka-legal remedies talaga is mag-file ng motion for reconsideration. Hindi yung ngak-ngak sa media, hindi yung panay pa press conference. Dalawa na magagawa yun eh. Hindi naman yung didinggin ng Korte Suprema, yung motion ng mga pag-ngak-ngak lang sa social media, ngak-ngak sa media, sa mainstream media. Hindi yan didinggin ng Supreme Court. Ang didinggin ng Supreme Court ay kung may magpapile ng motion for reconsideration. Kahit alam ni Tambaluslos na wala nang magiging saysay yung kanyang MR dahil nga majority decision eh. So, walang nag-object doon. Pero may lakas pa rin ng tapang ng muka si Tambaluslos na mag-file ng motion for reconsideration, which is yun naman ang tama. Mag-file ng legal remedies. So, antayin natin sa mga susunod na araw kasi sabi ng Senado, pwedeng hindi nila sundin yung Supreme Court rules. So, kung hindi nila susundin yan, pwedeng magkaroon ng constitutional crisis at pwede silang ma-cite in contempt kung gugustuhin ng korte dahil wala nang ibang itataas sa korte na pwedeng humusga sa mga ganyang legal na aspeto dahil ang Supreme Court, kung sa Tagalog, kataas-taasang hukuman. So, nag-iisa na lang yun. Wala namang nakasaad sa saligang batas na meron pang mas kataas-taasan. So, ang trabaho ng judiciary, which is yung pinamumunuan ng Supreme Court, i-interpret ng tama ang batas. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.